Hi everyone! Welcome again to my channel. And today's video guys ay nagriripat nga pala ako ngayon ng aking mga succulents. So ito nga pala yung hindi ko pa nairipat. Ito na lang sila tsaka yung mga nandito. Ito kariripat ko lang ngayon. Yan, itong tatlo na to. So konti na lang yung mga hindi ko nairipat dito sa loob ng aking mini greenhouse. So, gusto ko nga palang i-share sa inyo, lalo na doon sa mga beginner, tsaka sa gustong mag-start, mag-alaga ng succulents, ayan. Gusto kong i-share sa inyo kung paano ako mag-ripat at kung ano yung ginagamit kong potting mix at kung kailan sila dinidiligan pagkatapos ko silang i-ripat, ayan. So, ayan, start na tayo. So, ito yung i-ripat ko, ayan, si Romeo. So, ito nga pala siya ay leaf propagation ko na Romeo. Yan. Nabura na yung pangalan guys. So, napaka-dry. Ang dami niyang dry leaves. So, ayan, sira na. Hindi na to pwede kasi, ayan, oh, sira na. So, ang pinakamatagal na gamit neto ay 1 taon. Pero yung itim guys, mas matagal siya gamitin. Pwede niyong ulit-ulitin. Hugasan nyo lang. So, ayan. So, napaka-dry ng lupa. So, kapag nagripat ako, gusto ko dry yung lupa. Kasi, mas mabilis tanggalin yung lupa niya kapag dry. So, ang dami niyang mga bagong roots. Ayan, maraming puti na roots. So, linisin lang natin. Tanggalan natin ang mga dry na dahon. Napaka-crunchy ng dahon, guys. Ayan. So, mas maganda diligan nyo muna bago ninyo iripat. Halimbawa, gusto ninyong iripat next week, ayan, diligan nyo muna 1 week before. Yung tamang-tama na natuyo na siya, as in, totally tuyo na siya, sobrang dry na niya. Mas maganda yung ganun para hindi masyadong kulubot yung kanyang dahon. Kasi pagkatapos nito ay hindi mo agad siya pwedeng diligan. Yan. So, ayan, at so, ito nga pala ay potting mix na ginagamit ko sa aking mga succulents ngayong taon. So, ang combination nga pala nito ay gardening soil, 2 ganito, gardening soil, 1 akadama, 1 kanuma, tapos 1/4 na carbonized rice hull. So, last year, ang ginamit ko ay peat moss. Kasi nakabili ako ng napakamurang peat moss. So, last year, peat moss yung ginamit ko. Pero yung halo niya ay the same lang din. 2 ganito na peat moss, 1 kanuma, 1 akadama, tapos last year naghalo ako ng pamis, 1/4 na pamis. Pero ngayon wala akong hinalong pamis. Bali 4 lang na combination. So, akadama, kanuma, gardening soil at carbonized rice hull. Last year ay mayroong pamis. So, ngayon wala ng pamis. Yan. So, ganito lang ako guys. Yan. Merong net. Kung nakita ninyo may net. Para hindi lumusot sa butas yung natin, lupa. Yan. Tapos ayan, lagay natin siya sa gitna. So ayan guys, tapos na. So ganyan lang kadali. So, ito, diligan ko siya after 3 days na. So, kapag sobrang dry ng lupa na ginamit ko, after 3 days talaga ako magdilig, guys, ng bagong ripat na succulents. Or, kapag moisty-moisty yung lupa na ginamit ko, after 5 days. So, inaantay ko munang totally as in dry na dry yung lupa, saka ko na siya diligan. So, dito muna. So, halimbawa, ito. Ayan, ito. Ayan. Nag 3 days na siya. So, ngayon diligan ko siya. So, ang ginamit ko ditong tubig ay pure tubig lang guys. Ayan, walang halo. So, ganyan lang ako magdilig guys. Yan, napaka-konti lang. So, ayan, okay na yan. Konti lang. So, hindi talaga siya as in basang-basa. Kung nakita ninyo, ayan, dry pa sa ilalim. So, sa ibabaw lang yung binabasa ko. Moist-moist lang muna. Kasi kapag siya, matagal siyang nakababad sa basang lupa or moist na lupa,
masisira yung ugat niya, magkakaroon siya ng root rot or magkakaroon siya ng stem rot. So, konti-konti lang akong magdilig kapag bagong tanim. So, after mga isang buwan siguro, saka na ako mag full watering sa kanya. Kasi nga, may bago na siyang ugat na gumagapang-gapang dun sa ilalim. So, after 1 month ko pa siya bigyan ng full water. So, sa ngayon, kapag bagong ripat siya, konti-konti lang, moist-moist lang sa ibabaw ng kanyang lupa. So, hindi ko rin laging dinidiligan. So, halimbawa, ito tuyong-tuyo na siya. So, ini-extend ko muna ng mga 2 araw, 3 araw, saka ko na naman siya diligan. So, hindi ko agad siya dinidiligan kapag nakita ko siyang tuyo na. So, ini-extend ko muna ng mga 2 to 3 araw, saka ko na siya diligan ulit. So, yung dilig ganun pa rin. Konti-konti pa rin. Hanggang patagal ng patagal, saka ko na siya full water para hindi masira yung kanyang ugat. Kasi kapag yung succulents, lalo na kapag summer, ay nababad yung ugat nila sa moist na lupa, ay bigla na lang silang nagkakaroon ng mga mushy. So, yun yung ginagawa ko sa kanila para maiwasang magkaroon ng mushy yung kanilang dahon or magkaroon sila ng stem rot. So, ayun guys. So, ito dito banda, hindi ko pa full water dito banda. Ayan. Konti-konti lang muna. Moist-moist lang sa ibabaw. Tapos yung mga full water, eto. Ayan. Kasi sobrang na to. Mga magdadalawang buwan na yata to mula nung niripat ko. So, full water sila. Pero hindi lagi-lagi. Inaantay ko munang totally dry. Tinitingnan ko or binubuhat ko. Mapansin mo naman kapag medyo pa siya. Yung mabigat. Yan. Mafe-feel mo naman kapag medyo mabigat pa yung kanyang pot. Ibig sabihin nun, medyo basa pa yung sa ilalim. So, ayan. So, mayroon nga pala akong ipakita sa inyo guys. I-update ko kayo. Naglagay na nga pala ako ng Ayan, nilagyan ko na. Kasi napakainit kanina. So, ito muna yung inuna ko. Saka ako naglipat ng aking succulents. So, ito nga pala Eto. Nandito siya sa labas. Ito nga pala siya si Marinay, Rain or Shine. Ito yung tinanim ko nung winter time. Meron akong video na tinusok ko to siya dito. Ayan. So kung nakita ninyo, unti-unti na siyang kumakapal. Yan, nagtsatsabi na yung kanyang dahon. So dahil bukas wala namang ulan, so dito muna siya. So, sa makalawa parang mayroon na naman kaming ulan. So, ipapasok ko siya sa loob ng mini greenhouse. Diba? Ang ganda niya, Nagtsatsabi na yung dahon ni Marinay. So, iba talaga yung dahon ni Marinay. Talaga siya, guys? Chubby siya na mahaba. Yung Mendoza, chubby na medyo pabilog yung dahon. So, ito siya si Marinay. Yan. Meron din ako ditong ito, si Pink Frill. Rain or Shine din siya dito sa labas. Yan, matagal na siya dito guys. Tapos ito mga red berries na tinusok ko. Tapos meron tayo ditong golden glow na plano ko sanang iripat. Kaya lang lagi kong nakakalimutan. Ayan, nabasa na tuloy. Tapos meron tayo dito. Yan, na Rain or Shine din. Ang ganda ng kulay. Dry na dry kasi to siya. Kaya nilagay ko sila dito. Ayan, nakalimutan kong ipasok. Minsan kasi, hindi ako na dito ng hapon napunta. Kaya ayan, hindi sila mapasok sa Tapos meron ako ditong strawberry. Ayan. Nakailang harvest na ako dito. Kinain ko. Kaninang umaga din ako dito. Kumuha din ako dyan ng strawberry. So yun guys, yung ko, kung paano ako maglipat ng aking succulents. So, dahan-dahan lang yung pagdilig. Huwag muna nating diligan kapag bagong ripat para hindi masira yung kanyang bagong ugat or hindi siya nababad sa matagal na moist para maiwasang magkasakit. Ayan. So, yun lang guys ang latest nating ngayon, video for today. Thank you so much for watching at sana mayroon kayong nakuhang konting idea. Ayun. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!